Si Christophe Delavin ay nakilala sa lungsod bilang isang bilyonaryong abala sa negosyo. Laging nakasuot ng mamahaling damit at palaging may hawak na cellphone para sa sunod-sunod na meeting at appointment. Hindi niya nakasanayan ang tahimik na kapaligiran dahil sanay siya sa tunog ng mga sasakyan, busina at ingay ng mga tao sa syudad. Ngunit nang dumating ang panahon na pakiramdam niya ay nauubos na siya sa paulit-ulit na gulong ng trabaho at responsibilidad. Naisip niyang kailangan niyang magpahinga. Kaya't sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, nagdesisyon siyang magbakasyon sa isang lugar na hindi karaniwan para sa kanya. Isang maliit na isla na ipinayo ng kanyang kaibigan. May nagsabi sa kanya na maganda ang tanawin, sariwa ang hangin at halos hindi abot ng internet ang lugar. Sa isip niya, baka ito na ang pagkakataon para makawala sa nakasanayan. Nagsimula ang biyahe niya nang magmaneho ang kanyang personal driver patungo sa daungan, kung saan may naghihintay na speedboat para dalhin siya sa resort. Malayo pa lang, abala na siya sa pagsagot ng email at pagtanggap ng tawag. Halos hindi niya napapansin ang daraanan dahil sanay siyang may ibang nag-aasikaso ng lahat ng detalye. Subalit habang nasa kalsadang papasok sa probinsya, biglang napansin niya na humina ang signal ng cellphone. Napakunot ang noo niya, hindi sanay na mawala ang koneksyon. Maya-maya pa'y tila nagtamali ng liko ang kanyang driver at sa halip na makarating sa daungan, napadpad sila sa isang makipot na daan na pinalilibutan ng mga palayan. Nagsimula siyang mainis. Pinagalitan niya ang driver dahil mali ang direksyong tinahak. Ngunit bago pa sila makabalik, bigla na lang umusok ang makina ng kanilang sasakyan at tuluyan huminto sa gitna ng kalsada. Bumaba si Christophe, hawak ang mamahaling telepono at halatang iritado. Tiningnan niya ang paligid. Walang katao-tao, maliban sa malawak na palayan at mga punong niyog sa di kalayuan. Wala siyang makitang taxi, wala ring sasakyang dumaraan. Para sa kanya, ito ay isang malaking aberya, lalo't hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, bigla niyang napansin na may ilang bata sa malayo na tumatakbo at nakatingin sa kanilang sasakyan. Sumisilip ang mga ito na parang nagtataka kung bakit may mamahaling kotse na napadpad sa ganoong lugar. Sinubukan niyang wag pansinin, ngunit dama niyang lumalapit na rin ang ilang matatanda upang tingnan ang nangyayari. Pinawisan siya, hindi dahil sa init kundi dahil pakiramdam niya ay hindi siya ligtas sa hindi pamilyar na kapaligiran. Naisip niyang tawagan ang kanyang staff para magpasundo gamit ang helicopter, ngunit wala pa ring signal ang kanyang telepono. Habang nakatayo at iniisip kung ano ang gagawin, isang simpleng tinig ang kanyang narinig mula sa gilid ng daan. Isang babae na may dalang basket ng gulay ang dahan-dahang lumapit. Nakasuot siya ng simpleng floral na bestida, nakapaa at may ngiti sa labi. Siya si Stephanie, isang dalagang taga-baryo na kagagaling lamang sa palengke. Napansin niya ang inis at pagkabahala sa mukha ni Christophe, kaya tinanong niya ito kung may problema. Sa unang tingin pa lang, ramdam ni Christophe ang kaibahan ng kanilang mundo. Ang dalaga ay payak, simple at may kakayahang ngumiti sa kabila ng init at pagod. Samantalang siya ay nakadepende sa kaginhawaan at sanay na laging may sumasalo sa kanyang pangangailangan. Sinabi ni Christophe na nasiraan ang kanilang sasakyan at kailangan niyang makarating agad sa daungan. Nagkibit-balikat lamang si Stephanie at ipinaliwanag na ang daungan ay malayo pa at wala ring masyadong dumadaang sasakyan sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya hinayaang tuluyang mabahala ang lalaki. Inalok niya itong sumama muna sa kanilang kubo upang makapagpahinga at nakainom ng tubig habang hinihintay kung may dumaraan na maaaring makatulong. Sa una, nag-alinlangan si Christophe dahil hindi niya nakasanayan ang makipag-usap sa estranghero, lalo na sa mga taong tila napakalayo sa kanyang nakasanayan. Ngunit nang wala siyang ibang mapagpipilian, pumayag siyang sumama. Habang naglalakad sila patungo sa baryo, napansin ni Christophe ang kapaligiran. Makikitid ang mga daan,
maraming mga batang naglalaro ng patintero at tumbang preso, at ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niyang malayo siya sa mundo na nakasanayan niya. Samantala, si Stephanie ay walang sawang nagkukwento tungkol sa buhay sa baryo, kung paano nagtutulungan ang mga tao, kung paano sila nagsasaka, at kung paano sila nagsasaya sa mga simpleng bagay. Tahimik lamang si Christoph, nakikinig, ngunit hindi maipaliwanag kung bakit kakaibang pakiramdam ang hatid ng bawat salita ng dalaga. Pagdating nila sa kubo, sinalubong si Christoph ng pamilya ni Stephanie. Pinaupo siya sa isang bangko habang inabutan ng malamig na tubig mula sa danga. Nagulat siya dahil sa kabila ng pagiging payak ng kanilang tahanan, ramdam niya ang init ng pagtanggap. Sa loob-loob niya, sanay siyang tinatrato ng may formalidad at may distansya dahil sa kanyang yaman at katayuan. Ngunit dito, nakikita niya ang tunay na kababaang loob. Habang nagpapahinga, hindi na iwasan ni Christoph na mapaisip. Para sa kanya, ito ay dapat isang simpleng bakasyon lamang. Ngunit hindi niya inaasahan na ang maling daan na tinahak ng kanyang driver ay magdadala sa kanya sa isang lugar na tila may ibang ituturo sa kanya. At sa unang pagkikita pa lang kay Stephanie, ramdam niya na may kakaibang simula ang kwento ng kanyang bakasyon. Isang simula na hindi niya pa alam kung saang hahantong. Habang nakaupo si Christoph sa kahoy na bangko sa kubo ni na Stephanie, hindi niya maiwasang obserbahan ang paligid. Sa sahig na yari sa kawayan, maririnig ang tunog ng mga yadag kapag may dumaraan. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping pawid at ang bubong ay pawid din na ila nakasanayan na ng pamilya. Sa mesa nakapatong ang simpleng ulam, pritong isda at ginisang gulay na halatang mula mismo sa kanilang bakuran. Sa kabila ng pagiging payak ng lahat, ramdam ni Christoph ang init ng pagtanggap. Sanay siyang kumakain sa mga restoran na may magagarbong chandelier at mesa na puno ng kubyertos. Pero ngayong nakaharap siya sa simpleng hapag ng isang probinsyanang pamilya, para bang may bagong bagay na unti-unti niyang natutuklasan. Nakangiti si Stephanie habang inaasikaso ang kanilang panauhin. Naglabas siya ng malamig na tubig mula sa banga at iniabot kay Christoph. Pasensya na, ito lang muna ang meron kami. Baka po nagugutom na rin kayo. Magalang niyang wika. Nagpasalamat si Christoph at bagamat sa una ay may alinlangan, tinanggap niya ang iniaalok na pagkain. Nang matikman niya, nagulat siya sa lasa. Simple ngunit malasa, sariwa at may kung anong init na hindi niya maramdaman sa mga pagkaing inihahanda sa mga mamahaling restoran. Napansin iyon ni Stephanie at napangiti. Gulay po yan galing sa taniman namin. Kami po mismo ang nagtanim. Dagdag pa niya. Habang kumakain, dahan-dahan silang nakapag-usap. Ikinuwento ni Stephanie na mula pagkabata ay sanay na siya sa ganitong uri ng buhay. Gumigising ng maaga para mag-igib ng tubig, tumutulong sa pagtatanim. At minsan ay nagbabantay ng mga kapatid habang ang kanilang mga magulang ay nasa bukid. Hindi siya nagreklamo sa hirap, bagkus ay tila ba masaya pa siya sa kabila ng lahat. Sanay na po kami dito, mahirap pero masaya kasi may kasamang pamilya, wika niya. Tahimik lamang na nakikinig si Christoph, hindi makapaniwala na may taong tunay na masaya sa kabila ng kakulangan. Para sa kanya, laging may kulang kahit gaano pa karaming pera at ari-arian ang mayroon siya. Sa tuwing nakukumpleto niya ang isang proyekto, naghahanap agad siya ng kasunod, hindi na natututong tumigil. Ngunit habang pinapakinggan niya ang mga salita ni Stephanie, tila may kakaibang kirot na dumapo sa kanyang dibdib. Maya-maya, naramdaman ni Christoph na papalubog na ang araw. Napansin ni Stephanie ang pag-aalala sa mukha niya. Kung gusto nyo, bukas na lang po kayo maghanap ng paraan papunta sa daungan. Delikado po kasi kapag gabi, wala ring masyadong dumadaan na sasakyan, sabi ng dalaga. Nagdalawang isip si Christoph.
Hindi siya sanay na manatili sa ganitong kalagayan, ngunit wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Sa huli, pumayag siyang magpalipas ng gabi sa kubo. Sa unang pagkakataon, naranasan niyang matulog sa papag na gawa sa kawayan, na may banig na hinabi ng kamay. Mahangin ang paligid, malamig at tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Sa labas ng bintana, rinig ang kuliglig at ang mahinang agos ng ilog. Nahihirapan man siyang makatulog nung una dahil hindi niya nakasanayan, kalaunan ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, maagang nabising si Christoph dahil sa tunog ng mga manok na tila sabay-sabay na tumilaok. Bumangon siya at napansin si Stefanie na abala na sa labas, may dalang timba ng tubig. Pinagmasdan niya ang dalaga, pawisan ngunit hindi alintana. Lumapit siya at sinubukang tumulong. "Pwede ba kitang tulungan?" tanong niya. Nagulat si Stefanie, ngunit ngumiti at iniabot ang isa pang timba. Sa kanilang paglalakad papunta sa poso, ramdam ni Christoph ang mga matan nakatingin sa kanya mula sa mga kapitbahay. Marami ang nagtataka kung bakit may isang banyagang lalaki, halatang mayaman at banyaga ang kilos, na nakikigib ng tubig kasama si Stefanie. Ngunit hindi niya inalintana iyon. Sa halip, nakaramdam siya ng kasiyahan sa simpleng gawain. Habang nagbabalik sila sa kubo, hindi na iwasan ni Christoph na magtanong, "Hindi ba kayo nahihirapan sa ganitong buhay? Walang kuryente sa gabi, walang internet, mahirap ang trabaho araw-araw." Napatigiw si Stefanie at ngumiti. "Mahirap naman talaga, pero natututo kaming magtiis at magpasalamat. Kahit mahirap, may kasamang pamilya at kapitbahay na handang tumulong. Para sa amin, sapat na iyon." Sa puntong iyon, tila may nabuo sa isip ni Christoph na hindi niya maintindihan. Parang unti-unti niyang nakikita ang kaibahan ng mundong kanyang kinalakihan at ng mundong ginagalawan ng dalaga. Sa kanya, ang pera ang sukatan ng lahat. Kapag may pera, may seguridad. Ngunit dito, tila mas mahalaga ang pagtutulungan at kasimplehan ng pamumuhay. Sa sumunod na oras, ipinasyal siya ni Stefanie sa paligid ng baryo. Ipinakita nito ang taniman ng palay, ang maliit na ilog kung saan sila naliligo at naglalaba, at ang paaralan kung saan nag-aaral ang mga bata. Sa bawat lugar na kanilang pinuntahan, napansin ni Christoph ang mga ngiti ng tao, mga ngiting hindi mabibili ng salapi. Para bang bawat isa ay kontento na sa kung anong meron sila. Habang naglalakad sila sa tabing ilog, natigilan si Christoph at napatingin sa malayo. Ang araw ay papalubog na. Nagkukulay kahel ang langit at kumikislap ang tubig ng ilog. Sa tabi niya, naroon si Stefanie na walang pag-aalinlangan sa ngiti. Hawak ang basket ng gulay na dinala niya mula sa bukid. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Christoph ay may kakaibang simulat na dumarating sa kanyang buhay. Isang simulat na hatid ng pagkakakilala niya sa babaeng nagpakita sa kanya ng mundo na hindi niya akalain ay kailangan niyang makita. At doon niya napagtanto na ang pagiging naligaw ay hindi laging malas. Minsan, dala ito ng pagkakataon upang makita ang mga bagay na matagal nang kulang sa iyong buhay. Magmula ng araw na iyon, nagsimulang makasanayan ni Christoph ang pananatili sa baryo. Hindi pa rin maayos ang kanyang sasakyan at mahina ang signal ng kanyang telepono, kaya't napilitan siyang magtagal. Sa unay nairita siya dahil sanay siya na laging may solusyon ang lahat ng bagay. Isang tawag lang at darating ang mekaniko. Isang utos lang at matatapos ang problema. Ngunit dito, natutunan niyang maghintay at mag-adjust. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang buhay ng mga taga-baryo at unti-unti niyang naiintindihan ang mundo ni Stefanie. Madalas siyang sumasama kay Stefanie sa kanyang mga gawain. Isang umaga, dinala siya ng dalaga sa bukid kung saan nagtatanim ang kanyang pamilya ng palay. Naka-short lamang si Stefanie, nakatupi ang laylayan ng kanyang bestida at nakapaa habang nag-aayos ng mga punla. Hindi maiwasang mapatingin si Christoph. Sa kabila ng simpleng itsura ng dalaga,
May likas itong ganda at lakas na hindi niya nakikita sa mga babaeng nakakasalamuhan niya sa syudad. Doon niya napagtanto na ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa damit o alahas, kundi sa paraan ng pagkilos at sa sigla ng isang tao. Pinawag siya ni Stephanie at inalok na subukan ang pagtatanim. Sa unay natawa si Christoph dahil hindi niya maisip ang sarili na nakayuko sa putik, hawak ang mga punla ng palay. Ngunit nang makita niyang ginagawa iyon ng iba na walang reklamo, napilitan siyang sumubok. Pagdampot niya ng punla at pagtusok sa putikan, agad na kumalat ang putik sa kanyang kamay at pantalon. Napairap siya, ngunit nang makita ang mga batang nagtatawanan at si Stephanie na aliw sa kanya, napatawa na rin siya. Sa hindi niya inaasahan, ang simpleng gawain na iyon ay nagdulot sa kanya ng kasiyahang hindi kayang tumbasan ng pera. Sa susunod na araw, dinala naman siya ni Stephanie sa ilog. Doon naglalaba ang mga kababaihan at doon din nagsisiglaro ang mga bata. Pinaupo siya sa isang malaking bato habang pinagmamasdan ang mga tao. May nag-aalok sa kanya ng bagong lutong kakanin. May mga batang nagtuturo sa kanya kung paano maghuli ng maliliit na isda gamit ang kamay. Sa bawat sandali, unti-unti niyang nararamdaman ang bagay na matagal nang wala sa kanya, ang pagiging kabilang sa isang komunidad. Isang gabi, matapos ang hapunan, umupo sila ni Stephanie sa may harapan ng kubo. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Tahimik silang nagmasid sa kalangitan bago nagsimulang magsalita si Christoph. Hindi ko alam kung paano kayo nabubuhay ng ganito. Walang internet, walang mga bagay na nakasanayan ko. Pero nakikita ko, masaya ka pa rin. Bakit ganon? Tanong niya. Mumiti si Stephanie, bahagyang ibinaba ang kanyang tingin bago sumagot. Kasi para sa amin, ang kasayahan ay hindi nakukuha sa mga bagay na hawak mo. Nakukuha ito sa mga taong kasama mo, sa pagtawa ng mga bata, sa pagtutulungan ng magkakapitbahay, at sa pagbangon tuwing may problema. Mahirap, oo, pero natututo kaming makontento. Napatahimik si Christoph. Sa buong buhay niya, ang konsepto ng kasayahan ay laging nakaangkla sa tagumpay at kayamanan. Pero ngayon, nakikita niya ang isang dalagang simple lang ang buhay, ngunit tila mas masaya at buo kaysa sa kanya. At sa mga salitang iyon, may kakaibang hatid sa kanyang damdamin, isang uri ng paghanga na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, sinamahan siya ni Stephanie sa maliit na palengke ng baryo. Habang naglalakad sila, napapansin niya ang mga taong bumabati kay Stephanie na tila paborito at kilala ng lahat. May mga kapitbahay na kumakaway, may mga tinderang kumakausap sa kanya ng masigla. Napansin niya na sa simpleng pagngiti ng dalaga, nagiging masigla ang paligid. Para bang may kakaibang enerhiya itong dala. Naiisip tuloy ni Christoph na sa syudad, napapaligiran man siya ng maraming tao, kadalasan ay malamig at porman ang lahat. Wala ang ganitong uri ng ugnayan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw kay Christoph na iba talaga ang pananaw ng dalawang mundo. Siya, sanay sa pagmamadali, sa pagtipok sa oras at pera, samantalang si Stephanie sanay sa paghihintay, sa pagtutulungan at sa pagpapahalaga sa bawat simpleng sandali. Ngunit sa kabila ng pagkakaibang iyon, natututo siyang makibagay. Isang hapon habang nagbabalik sila mula sa palengke, dumaan sila sa tabing ilog, naupo sila sa damuhan at sandaling nagpahinga. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng dumadaloy na tubig at mga ibon. Dito na naglakas loob si Christoph na magtanong ng mas personal. Stephanie, hindi mo ba minsan naiisip na umalis dito? Sumubok ng ibang buhay? Mas komportableng lugar? Sandaling natigilan ng dalaga at tumingin sa kanya. Oo, naiisip ko ring minsan, pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, bakit ako aalis kung nandito ang pamilya ko at ang mga taong mahalaga sa akin? Hindi naman pera ang sukatan ng ginhawa. Minsan, sapat na ang magkaroon ng payapa at kontentong buhay. Napabuntong hininga si Christoph at napatingin sa malayo, sa loob-loob niya. Nakaramdam siya ng pagkabagabag. Ang dalaga ay kontento na sa buhay na ito.
Samantalang siya, sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, laging may kulang. At doon niya lalong naisip, marahil may kailangan siyang natutunan mula kay Stefanie. Isang aral na hindi niya makukuha sa loob ng kanyang opisina o sa piling ng mga taong puro negosyo at yaman ang iniisip. Habang papalubog ang araw, kapwa sila natahimik. Ngunit sa loob ni Christoph, may kumikislap na damdamin. Isang damdamin na hindi niya inaasahang madarama sa isang baryong naligaw lang siya. Sa puso niya, nagsisimula ng mabuo ang paghanga, hindi lamang sa simpleng pamumuhay kundi sa dalagang nagpakilala sa kanya ng ibang anyo ng kasayahan. Sa mga sumunod na araw, lalong humaba ang pananatili ni Christoph sa baryo. Ang mekanikong inaasahan niya ay hindi agad nakarating dahil malayo ang lugar at walang madaling paraan ng komunikasyon. Kaya't habang hinihintay ang pagkakaayos ng kanyang sasakyan, natuto siyang makibagay sa mga gawain ng mga taga-baryo. Tuwing umaga, gigising siya ng maaga. Susunod kay Stefanie sa bukid at minsan pa'y nakikisalo sa almusal ng lugaw o pandesal na may kape. Ang dati niyang kape ay gawa ng mamahaling makina sa opisina. Pero ang kape mula sa lutong kahoy na kalan ay may kakaibang init at sarap para sa kanya. Minsang bumalik sila mula sa bukid. Napansin ni Christoph na may batang umiiyak sa gilid ng daan. Lumapit agad si Stefanie at tinanong ang bata kung bakit. Napag-alaman nilang natapilok ito habang naglalaro at walang daladalang gamot ang pamilya. Agad na kinuha ni Stefanie ang mga dahon sa gilid ng kalsada at ginamit iyon bilang pantapal, isang simpleng kaalaman mula sa kanyang lola. Pinanood ni Christoph kung paanong bumagal ang pag-iyak ng bata at nagpasalamat ang nanay nito sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon, namangha si Christoph. Sa syudad, ang simpleng sugat ay agad dinadala sa klinika. May gamot na bibilhin, may doktor na tatawagin. Pero dito, isang simpleng kaalaman at malasakit lang ay sapat para gumaan ang pakiramdam ng bata. Mas lalo siyang humanga kay Stefanie. Hindi lang siya mabait at masupag, kundi mayroon din itong malasakit sa mga tao sa paligid. Halos lahat ng kanilang nadaanan ay bumabati at nakangiti sa kanya. May mga matatandang kumakaway at nagsasabing, "Magandang araw, iha," habang siya ay ngumungiti pabalik. Si Christoph, nasanay na sa formal at minsang malamig na pagbati sa syudad, ay nakaramdam ng init sa puso sa tuwing nakikita ang pakikipagkapwa ng dalaga. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa baryo. May nagbiwang ng kaarawan at lahat ng tao ay inimbitahan. Sa ilalim ng mga ilaw na bumbilyang nakakabit sa kawad at nakasabit sa mga puno, nagsama-sama ang mga tao upang kumain, kumanta at magsayawan. Dinala ni Stefanie si Christoph sa pagtitipon at doon unang beses na nakisalamuha siya ng mas malapit sa mga taga-baryo. Inalok siya ng pagkain, pansit, pritong manok at halo-halo sa yelo. Tinagayan din siya ng lambanog ng ilang kalalakihan. Nang unay nahihiya si Christoph dahil hindi siya sanay sa ganoong kasayahan. Pero kalaunan ay nadala rin siya ng tawa at halakhak ng mga tao. Sa gitna ng kasiyahan, pinanood niya si Stefanie na sumasayaw kasama ang mga bata, nakatawa at walang iniintindi. Para sa kanya, tila napakagaan ng mundo ng dalaga. Walang alalahanin tungkol sa negosyo, walang pressure ng mga pulong at media, walang kasinungalingan ng lipunan. Sa halip, mayroong simpleng saya na nanggagaling sa pakikisama. Ngunit isang gabi rin iyon na mas lalong lumapit ang kanilang damdamin. Habang nakaupo sila sa gilid ng entablado, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Hindi ko akalain na ganito pala dito. Hindi ko maintindihan kung bakit parang mas masaya kayo kahit walang maraming bagay, wika ni Christoph. Napatingin si Stefanie sa kanya at bahagyang ngumiti. Siguro kasi hindi naman namin kailangang magkaroon ng lahat para maging masaya. Ang kailangan lang namin kasama ang mga mahal namin sa buhay. Tumigil si Christoph at tumitig sa dalaga. Sa kanyang puso, ramdam niyang may kakaiba.
Ang mga salitang iyon ay tila umuukit sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan niya si Stephanie, hindi niya mapigilan ang paghanga. Ang simpleng dalagang ito ang nagpakita sa kanya ng bagay na matagal na niyang hinahanap, ang tunay na kaligayahan. Kinabukasan, nagising si Christoph nang mas maaga kaysa sa nakasanayan. Naabutan niya si Stephanie na nagiigim ng tubig sa poso. Lumapit siya at inalok ng tulong. Magkasama silang nagbuhat ng mga timba at naglakad pabalik sa kubo. Habang bitbit ang bigat ng tubig, hindi maiwasan ni Christoph na mapangiti. Dati-rati, sanay siya na may mga tauhang gumagawa ng lahat para sa kanya. Pero ngayon, nakaramdam siya ng tuwa sa simpleng bagay na ito, ang makagawa ng isang gawain kasama ang isang taong totoo. Maya-maya, pinasyal siya ni Stephanie sa tabing ilog. Naupo sila sa damuhan at pinagmamasdan ang dumadaloy na tubig. Kung tutuusin, naligaw ka lang dito. Pero parang may dahilan kung bakit nangyari iyon, biro ni Stephanie. Napatawa si Christoph at tumango. Tama ka. Sa tingin ko, hindi aksidente ang lahat. Parang kailangan kong maranasan ito. Sa mga sandaling iyon, hindi na lamang basta paghanga ang nararamdaman ni Christoph. May unti-unti ng lumalalim na damdamin na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero ramdam niya na kakaiba ang pagkakaugnay niya kay Stephanie. Hindi na lang ito tungkol sa baryo o sa simpleng pamumuhay na kanyang nasaksihan. Ito ay tungkol na sa dalagang naging gabay niya sa panahong siya ay naligaw. Habang papalubog ang araw, naglakad silang dalawa pa uwi. Magkasabay at magaan ang hakbang. Para bang sa bawat araw na lumilipas, lalo pang nagiging malinaw kay Christoph na ang kanyang bakasyon ay hindi lang basta pagtakas sa trabaho. Isa itong paglalakbay na unti-unting nagbubukas ng kanyang puso sa mga bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang halaga ng simpleng buhay, ang kasayahan sa piling ng totoo, at ang damdaming ngayon lang niya naramdaman kay Stephanie. Habang mas nagtatagal si Christoph sa baryo, mas dumarami rin ang pagkakataon na makapiling niya si Stephanie. Unti-unti, hindi na lamang siya basta bisita na napadpad doon, kundi isa ng bahagi ng araw-araw ng komunidad. Sanay na ang mga bata na makitang kasama niya si Stephanie. Sanay na rin ang mga matatanda na nakikita siyang tumutulong kahit sa simpleng gawain. Ngunit sa kabila ng unti-unting paglapit ng kanilang mundo, nagsimulang lumitaw ang mga pagkakaiba ng kanilang pananaw sa buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Stephanie sa tabing ilog, napag-usapan nila ang hinaharap. Tahimik silang dalawa, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa langit. Nagsalita si Christoph. May halong pag-aalinlangan sa tinig. Stephanie, hindi ko maiwasan na isipin kung hanggang kailan ako makakapagtagal dito. Alam kong may hinihintay akong negosyo at trabaho sa syudad. Hindi ko alam kung paano ko paghahaluin ang dalawang mundong ito. Napatingin si Stephanie. Hindi nawawala ang kanyang ngiti, ngunit halatang seryoso ang kanyang mga mata. Alam ko naman iyon, Christoph. Hindi ka naman talaga taga rito. Hindi ko hinihingi na iwan mo ang lahat para manatili dito. Pero ang buhay namin dito, ito ang nakasanayan ko. Hindi ko rin alam kung magagampanan ko ang buhay na meron ka sa syudad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Christoph ang bigat ng pagkakaiba nila. Sa loob-loob niya, gusto niyang mapalapit pa kay Stephanie. Pero paano kung dumating ang oras na kailangan na niyang bumalik? Hindi niya alam kung paano haharapin ang posibleng pagkakahiwalay. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng mga alalahanin, ngumiti si Stephanie at tinapik ang kanyang braso. Hindi kailangang lutasin ang lahat na yon. Minsan, sapat na magkasama tayo sa kasalukuyan. Kinabukasan, dumating ang isa sa mga hindi inaasahang pagsubok. Biglang lumitaw sa baryo ang ilang kaibigan ni Christoph mula sa syudad. Dumating sila gamit ang helicopter at agad siyang tinawag. Paglapag pa lang, halata na ang kakaibang tingin ng mga ito sa paligid. Napansin nila ang simpleng kabahayan, ang mga tao sa paligid, at ang ayos ni Christoph
na halos nawala na ang pagiging formal ng kanyang bihis. "Christoph, anong ginagawa mo rito? Para kang napadpad sa ibang mundo." Biro ng isa. May halong panunukso ang kanilang tono habang pinagmamasdan siya at si Stefanie na magkasama. "Hindi ko akalaing makikita ka naming kumakain ng gulay sa dahon at natutulog sa kawayan. Dapat pikturan ka namin." Dagdag pa ng isa habang nagtatawanan. Nasaktan si Stefanie sa kanilang mga salita, lalo na nang mapansin niyang hindi agad sumagot si Christoph. Nanatili lamang itong tahimik. Tila hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sitwasyon. Bagamat hindi niya intensyon, ramdam ni Stefanie na para bang nahihiya si Christoph na makita ng kanyang mga kaibigan ang simpleng mundong kinabibilangan niya. Kaya't matapos ang ilang sandali, nagpaalam siya at naglakad palayo. Iniwan silang nag-uusap. Napansin ni Christoph ang pag-alis ni Stefanie at agad siyang nakaramdam ng pagkabagabag. Sa loob-loob niya, alam niyang mali ang kanyang katahimikan. Hindi niya dapat hinayaan na insultuhin ng kanyang mga kaibigan ang buhay ng mga taga-baryo. Ngunit nahirapan siyang magsalita dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang mga pagbabago sa kanyang pananaw. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Stefanie upang kausapin. Naabutan niya itong nakaupo sa may harap ng kanilang kubo, nakatingin sa malayo. "Stefanie, patawarin mo ako. Dapat ipinagtanggol kita at ang buhay ninyo. Hindi ko dapat hinayaan na lokohin kayo ng mga kaibigan ko." Wika niya, puno ng pagsisisi. Tumingin si Stefanie at mahina itong ngumiti, bagamat halatang may lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko hinihingi na ipagtanggol mo ako, Christoph. Ang kailangan ko lang ay makita mong hindi nakakahiya ang buhay namin. Simple lang. Oo, pero totoo. Hindi ko alam kung handa ka talagang yakapin iyon." Tumahimik si Christoph at napabuntong hininga. Ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkukulang, ngunit sa puso niya ay malinaw na hindi niya kayang bitawan ang dalaga. "Handa akong matuto, Stefanie. Siguro hindi ako sanay ngayon, pero gusto kong subukan. Dahil mas mahalaga sa akin na manatili sa iyo kaysa pakinggan ang mga tawanan nila." Sagot niya ng buong puso. Sa sandaling iyon, unti-unting lumambot ang damdamin ni Stefanie. Hindi niya inaasahan ang tapat na sagot ni Christoph. Bagamat may pangamba pa rin, nakaramdam siya ng kagaanan sa loob. Kung ganoon, sana totoo ang sinasabi mo. Dahil hindi madali ang buhay dito, Christoph. Hindi ito tulad ng nakasanayan mo. Nakangiting tumango si Christoph. "Hindi man madali, pero kung kasama kita, kaya ko." Mula roon, nagsimulang mas patunayan ni Christoph na seryoso siya. Mas naging aktibo siya sa pagtulong sa mga gawain sa baryo, sumasama sa mga proyekto ng komunidad at madalas na nakikitulong kay Stefanie sa kanilang pang-araw-araw. Nakita ng mga tao ang kanyang sinseridad at unti-unti ang mga biro at pangungutya ng kanyang mga kaibigan ay nawalan ng halaga. Ngunit sa likod ng mga pangyayaring ito, malinaw na rin kay Christoph na nagsisimula ng maging mas malalim ang kanyang damdamin para kay Stefanie. Hindi na lamang ito paghanga sa kanyang kabutihan, kundi isang damdaming unti-unti nang nahuhubog bilang pag-ibig. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napagtatanto na ang bakasyong akala niya'y simpleng pagtatas lamang ay unti-unting nagiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Matapos ang insidente kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa siyudad, naging mas determinado si Christoph na ipakita kay Stefanie na hindi siya basta susuko. Sa mga sumunod na araw, mas pinili niyang manatili sa baryo kahit na ilang beses siyang kinumbinsi ng kanyang mga kaibigan na bumalik na sa resort na kanilang pinuntahan. Tinanggihan niya ang alok ng marangyang biyahe at sa halip ay pinili niyang magtagal pa sa kubo ni Stefanie. Doon niya naramdaman na mas malapit siya sa katahimikan at kasimplihan ng buhay at higit sa lahat, mas malapit siya sa dalagang unti-unti nang sumasakop sa kanyang puso. Isang umaga, muling lumapit si Christoph kay Stefanie upang humingi ng tawad.
Hindi na siya nagdala ng kahit anong paliwanag o katuwiran. Tapat niyang sinabi, "Alam kong nasaktan ka noong hindi ko sila pinigilan. Natakot ako, pero mali iyon. Hindi ko nahahayaang ulitin yon. Stephanie, hindi ko kayang mawala ang tiwala mo." Tahimik lamang si Stephanie noong una, nakaitig sa kanya at halatang nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang ngumiti at nagsalita. "Kung gusto mo talagang manatili dito at nakilala ka ni, huwag mong gawing palabas. Ipamalas mo sa gawa, hindi lang sa salita." Mula roon, sinimulan ni Christoph ang pagbabagong hindi niya inakalang magagawa niya. Tuwing madaling araw, gigising siya kasabay ng pamilya ni Stephanie. Natuto siyang mag-igib ng tubig, maghugas ng pinagkainan, at magtanim ng gulay sa bakuran. Hindi iyon madali para sa isang tulad niyan sanay sa ginhawa ng buhay. Pero dahil sa bawat ngiti at pasasalamat na nakikita niya mula sa pamilya at mga kapitbahay, naramdaman niyang sulit ang lahat ng hirap. Minsan sinubukan niyang sumama kay Stephanie sa palengke upang tumulong magbenta ng kanilang mga ani. Habang nakaupo siya sa tabi ng tindahan, nagulat siya sa dami ng taong lumalapit, hindi para bumili lamang, kundi para kumustahin si Stephanie. May mga lolang nagkukwento ng kanilang problema. May mga batang naglalambing, at may mga kabataang humihingi ng payo. Sa lahat ng iyon, mapapansin na si Stephanie ay palaging handang makinig at magbigay ng oras. Napagtanto ni Christoph na ang tunay na yaman ng dalaga ay hindi ang pera o material na bagay, kundi ang respeto at pagmamahal ng mga tao sa kanya. Habang pinagmamasdan niya si Stephanie na nakikipag-usap, hindi niya napigilang mapangiti. Sa sarili niya, sinabi niyang, "Kung may isang bagay na hindi ko kayang bilhin, iyon ay ang pusong tulad ng kay Stephanie." Doon niya mas lalong naramdaman na hindi lamang paghanga ang nararamdaman niya, kundi isang damdamin na mas malalim, isang damdaming hindi niya naramdaman kahit kailan sa mga nakarelasyon niya noon sa syudad. Ngunit hindi rin naiwasan ang ilang pagsubok. May ilang tao sa baryo na nagsimulang magtanong kung ano ba talaga ang pakay ni Christoph. May ilan na nagdududa kung kaya niya talagang makibagay o baka isang laro lamang ang lahat. Umabot pa sa puntong may narinig si Stephanie na tsismis mula sa iba na baka ginagamit lamang siya ng mayamang lalaki para sa pansariling kasiyahan. Nasaktan si Stephanie, ngunit pinili niyang huwag agad maniwala. Sa halip, inobserbahan niya ang mga kilos ni Christoph at sa bawat araw, pinatunayan nga ng lalaki na mali ang mga tsismis. Hindi siya nagpakitang tao lamang. Hindi niya inalintana ang putik sa kanyang mga kamay, ang init ng araw sa kanyang balat, o ang hirap ng pagtulong sa bukid. Hindi niya rin pinalampas ang pagkakataon na makisama sa mga bata, magbigay ng oras sa mga matatanda, at matutong makisalamuha na parang isa na siyang bahagi ng komunidad. Isang hapon, muling naupo sila ni Stephanie sa tabing ilog tulad ng kanilang nakasanayan. Sa mahinang tinig, nagsalita si Christoph. "Stephanie, hindi ko alam kung anong mangyayari kapag bumalik ako sa syudad. Pero ang alam ko, ayaw kong matapos lang ito na parang isang panaginip. Gusto kong manatili kang parte ng buhay ko kahit anong mangyari." Napatingin si Stephanie at sandaling natahimik. Kita sa kanyang mukha ang halong kaba at saya. "Christoph, hindi ko alam kung handa ako sa mundong ginagalawan mo. Pero hindi ko ring maitatanggi na naging espesyal ka sa akin. Basta't totoo ka sa akin at hindi mo iiwanan ang pinapakita mong pagmamahal ngayon, baka kayanin ko." Ang mga salitang iyon ay naging simula ng isang mas malinaw na ugnayan sa kanilang dalawa. Hindi pa man sila tahasang nagkumpirma ng kanilang relasyon, ngunit kapwa nila alam na may nabubuong pag-ibig na hindi nila maitatanggi. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan nila ang takbo ng ilog na parang walang tigil, napagtanto nilang pareho na silang dumadaloy sa isang direksyon hindi nila inaasahan, ngunit kapwa nila tinanggap. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas matatag ang loob ni Christoph na ipakita hindi lang kay Stephanie, kundi sa buong baryo na seryoso siya.
Hindi na niya iniisip ang pangungutya ng kanyang mga kaibigan o ang opinyon ng iba. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dalagang nagturo sa kanya ng halaga ng kasimplehan at tunay na pagmamahal. At sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo niyang nakukumpirma na ang pagkaligaw niya noong una ay hindi aksidente kundi isang daan patungo sa taong matagal na niyang hinahanap. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating ang araw na hindi maiwasang harapin ni Christoph ang katotohanan. Nakumpuni na ang kanyang sasakyan at muling bumalik ang komunikasyon sa kanyang mga negosyo sa siyudad. Dumating ang tawag mula sa kanyang sekretarya na nagsasabing kailangan na siyang magpakita sa mga pulong dahil may mga kasunduan at kontratang hindi po pwedeng ipagpaliban. Sa kabila ng kasayahan at katahimikan na natagpuan niya sa baryo, bumalik ang bigat ng responsibilidad na matagal na niyang iniwan pansamantala. Ilang gabi bago siya umalis, nakaupo silang dalawa ni Stefanie sa harap ng kanilang kubo. Tahimik na pinagmamasdan ang buwan at mga bituin habang rinig ang huni ng mga kuliglig. Maging ang simoy ng hangin ay tila may dalang lungkot. Alam nilang pareho na paparating ang oras ng paghihiwalay. Stefanie, mahinan sabi ni Christoph, kailangan ko nang gumalik. May iniwan akong mga bagay na kailangang tapusin. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makabalik. Napayuko si Stefanie at sa kabila ng pilit ng ngiti, hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, hindi naman talaga ikaw taga rito. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Basta't sana huwag mo kalimutan ang mga naranasan mo dito. Kinabukasan, nagpaalam si Christoph sa pamilya ni Stefanie at sa mga taga-baryo. Maraming bata ang lumapit sa kanya, kumaway at nagsabing babalik pa siya. Ang mga matatanda na may nagpasalamat sa lahat ng simpleng tulong na kanyang ginawa habang siya'y naroon. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Christoph ay iniwan niya ang isang pamilyang hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang buhay. Habang umaalis ang sasakyan niya, tanaw niya si Stefanie na nakatayo sa gilid ng kalsada. May hawak na basket ng gulay at nakangiti kahit halatang mabigat ang kalooban. Pagbalik niya sa syudad, sinalubong siya ng dating gulong na kasanayan niya, sunod-sunod na pulong, makapal na dokumento at mga taong puro negosyo at pera lamang ang iniisip. Sa unang linggo pa lamang, ramdam niya ang pagkakaiba ng dalawang mundo kapag nakikita niya ang mga mamahaling pagkain sa hapag. Naaalala niya ang simpleng gulay na inihahanda ni Stefanie. Kapag napapansin niya ang malamig na pagbati ng mga kasamahan niya sa negosyo, naaalala niya ang masiglang halakhak ng mga taga-baryo. Sa gitna ng lahat ng abala, bumalik sa kanya ang dating kasintahan na tila biglang nagkaroon ng interes muli. Minsang nagtagpo sila sa isang event, ngumiti ito at sinabing, "Christoph, buti bumalik ka na. Alam kong hindi mo matitiis ang siyudad. Alam ko rin na ikaw ay para sa mundong ito, hindi para sa mga simpleng bagay na sinubukan mo." Sa halip na maramdaman ang dati niyang tuwa, ngayon ay tila bigat ang dala ng mga salita nito. Naiisip niya si Stefanie at ang sinabi ng dalaga tungkol sa kontento at kasayahan. Habang dumaraan ang mga linggo, hindi mawala sa isip ni Christoph ang baryo. Sa bawat pagpupulong, sa bawat hapunan, sa bawat sandaling mag-isa siya, bumabalik ang alaala ng ilog, ng mga bata, ng halakhap ng mga tao, at higit sa lahat, ang ngiti ni Stefanie. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pulong, naupo siya sa kanyang balkonahe. Tumingin siya sa siyudad na puno ng ilaw, ingay at pagod. Sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang katahimikan ng baryo na hinahanap-hanap niya sa kanyang dibdib. Malinaw ang isang bagay, hindi siya buo kung wala si Stefanie. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Christoph na muling bumalik. Hindi na niya inalintana ang pagtutol ng kanyang mga business partner. Aniya, maari kong ayusin ang negosyo kahit saan.
Pero may bagay akong hindi kayang hintayin at iyon ang taong mahalaga sa akin. Kaya't agad siyang naghanda ng plano. Sa halip na basta bumalik para lamang bisitahin, nagdala siya ng mga ideya kung paano makakatulong sa komunidad ni Stefani. Nais niyang ipakita hindi lang ang kanyang damdamin, kundi ang hangarin niyang maging parte ng mundong iyon. Nang muli siyang dumating sa baryo, nagulat ang lahat. Kasama niya ang ilang tauhan at mga gamit para sa mga proyektong makakatulong sa kabuhayan ng mga tao. May dala siyang plano para sa irigasyon ng bukid, kaalaman tungkol sa makabagong paraan ng pagtatanim, at suporta para sa maliit na palengke. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang katotohanang hindi niya kayang iwan si Stefani. Nang makita siya ng dalaga, nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. "Bakit ka bumalik? Hindi ba't abala ka sa syudad?" tanong ni Stefani. Lumapit si Christoph at buong tapang na sumagot. "Dahil hindi ako masaya doon kung wala ka. Dito ko natagpuan ang bagay na hindi kayang ibigay ng pera at tagumpay. Stefani, gusto kong manatili. Hindi lamang bilang panauhin, kundi bilang taong nais makibahagi sa buhay mo at sa buhay ng baryong ito." Tahimik si Stefani sa ilang sandali. Tila iniintindi ang lahat ng sinabi. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Christoph, hindi niya napigilang ngumiti. "Kung totoo ang sinasabi mo, handa akong tanggapin ka. Pero alalahanin mo, hindi madaling buhay ang mayroon dito. May hirap, may sakripisyo, at hindi ito tulad ng nakasanayan mo." Tumango si Christoph at mahigpit na sagot, "Handa akong harapin ang lahat, basta't kasama ka." At sa pagkakataong iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang kwento. Hindi na lamang ito tungkol sa isang bilyonaryong naligaw, kundi tungkol sa isang pusong natagpuan ang kanyang tahanan sa piling ng isang probinsyana. Mula nang magbalik si Christoph sa baryo, mas naging malinaw sa lahat na hindi lamang simpleng bisita ang tingin niya sa sarili. Unti-unti siyang naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga tao. Hindi man ito madali sa simula, pinilit niyang makibagay at ipakita na ang kanyang intensyon ay seryoso at tapat. Madalas siyang nakikiulong sa mga proyekto ng komunidad, nagbibigay ng ideya kung paano mas mapapabuti ang ani, tumutulong mag-ayos ng mga kagamitan, at nakikisalamuha sa lahat ng tao. Para kay Stefani, hindi na lamang ito usapin ng isang mayamang dumating at nagpakitang gilas. Nakikita niyang mismong si Christoph ay nagbago dahil sa damdamin at pagmamalasakit. Ngunit kasabay ng kanilang pagtitibay bilang magkasama ay dumating din ang mga pagsubok na hindi nila inaasahan. May mga taong nagsimulang magtanong at mamhusga. May ilang nagsabing ginagamit lamang ni Stefani ang kayamanan ng binata. May ilan ding naniniwala na laruan lamang ng isang bilyonaryo ang simpleng dalaga. Ang mga ganitong bulong at tsismis ay mabilis kumalat sa baryo at hindi ito nakaligtas sa taina ni Stefani. Kahit alam niyang hindi totoo, nasasaktan pa rin siya sa mga salita ng iba. Isang gabi, kinausap niya si Christoph. "Christoph, paano kung tama sila? Paano kung iniisip talaga ng lahat na hindi tayo totoo? Natatakot ako na baka sa huli, hindi ko kayanin ang bigat ng mga sinasabi nila." Hinawakan ni Christoph ang kamay ng dalaga at tapat na tumingin sa kanya. "Stefani, alam kong hindi madaling pakinggan ang sinasabi ng iba. Pero ang mahalaga ay alam natin kung ano ang totoo. Alam kong hindi mo ako ginagamit at alam mo ring hindi kita laruan. Kung papansinin natin ang lahat ng salita ng tao, hindi tayo matatapos. Mas pipiliin kong paniwalaan ang nararamdaman ko kaysa sa bulong ng iba." Sa kabila ng kanilang usapan, hindi pa rin lubos na nawala ang mga pagsubok. Dumating ang panahon na mismong mga kaibigan ni Christoph sa syudad ay nakarating sa baryo upang muli siyang akitin pabalik. Ipinakita nila ang mga kontrata, ipinakita ang mga balitang lumalabas tungkol sa kanya, at inilahad ang posibilidad na bumagsak ang ilan sa kanyang negosyo kung patuloy siyang mananatili doon. Para sa kanila, hindi praktikal ang ginagawa ni Christoph.
Ngunit para kay Christoph, mas matimbang ang kanyang puso kaysa sa anumang kontrata. Sagot niya, "Maraming bagay ang kaya kong buuin muli, pero kapag nawala si Stefanie, hindi ko riyon mababawi." Nakaramdam ng kaba si Stefanie nang malaman ang lahat. Hindi niya alam kung kaya niyang maging dahilan para talikuran ni Christoph ang ilan sa mga bagay na pinaghirapan nito. "Ayokong maging dahilan ng pagkawala ng pinaghirapan mo," sabi niya kay Christoph. Ngunit mahigpit na sagot ng binata, "Hindi ka dahilan ng pagkawala, Stefanie. Ikaw ang dahilan kung bakit ngayon lang ako tunay na nakahanap ng halaga." Naging mas matatag ang kanilang relasyon dahil dito. Sa tuwing may chismis na kumakalat, mas pinapakita ni Christoph ang kanyang malasakit, hindi lamang kay Stefanie, kundi sa buong baryo. Ipinakita niya na hindi siya dumating upang magpakitang yaman. Sa halip, nakipagtrabaho siya kasama ng lahat, nakisalo sa hirap, at hindi nag-atubiling makisama bilang kapantay ng iba. Doon unti-unting natahimik ang mga chismis. Nakita ng mga tao na hindi siya basta mayamang dumaan, kundi isang taong natutong mahalin ang kanilang pamumuhay. Dumating ang araw na mas malinaw ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng puno malapit sa bukid, naglakas loob si Christoph na sabihin, "Stefanie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Mahal kita. Hindi lang dahil sa mga bagay na ipinakita mo sa akin, kundi dahil ikaw mismo ang nagbigay ng dahilan para makita ko ang totoong kahulugan ng buhay. Gusto kong makasama ka, hindi lang dito, hindi lang sa ngayon, kundi sa buong buhay ko." Napaluha si Stefanie sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na mismong isang bilyonaryo na may lahat ng bagay ay magsasabing siya mismo ang dahilan ng tunay na halaga. "Christoph, mahal din kita. Natatakot man ako sa magiging bukas, pero mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa iyo," sagot niya habang pinipigil ang luha ng saya. Mula sa simpleng pagtitinginan, naging malinaw na ang relasyon nila. Hindi man lahat ay kumbinsido, alam nila sa kanilang mga puso na totoo ang kanilang nararamdaman. Naging inspirasyon sila sa baryo, at unti-unti ang mga dating nag-aalinlangan ay nagsimulang makakita ng pag-asa at ginhawa mula sa mga proyektong pinasimulan ni Christoph. Ang dating mga chismis ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa gabing iyon, habang naglalakad silang dalawa pauwi, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na buwan, naramdaman nila ang katahimikan at kasiguraduhan na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mas matibay ang pagmamahalan nila. Hindi pa tapos ang lahat at marami pang darating na hamon, ngunit malinaw sa kanila na kaya nilang harapin ang lahat basta't magkasama. Sa puso ni Christoph, alam niyang hindi aksidente ang pagkakaligaw niya noong una. Ito ay naging daan para matagpuan niya si Stefanie at ang tunay na kahulugan ng buhay at pag-ibig. Dumating ang araw na hindi maiiwasan ni Christoph ang pagbalit sa syudad. Kahit pa nais niyang manatili sa baryo kasama si Stefanie, may mga responsibilidad siyang kailangang harapin. Sa mga nagdaang linggo, mas naging malinaw sa kanya na ang negosyo at ang syudad ay bahagi pa rin ng kanyang buhay at hindi niya maaaring basta-basta talikuran ang lahat. Kaya't kinausap niya si Stefanie isang gabi habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng punong mangga malapit sa kanilang kubo. "Stefanie, kailangan kong bumalik sa syudad. May mga bagay akong hindi pwedeng ipagpaliban. Pero ipinapangako ko sa'yo, hindi ako mawawala. Babalikan kita dahil ikaw ang dahilan kung bakit iba na ang tingin ko sa lahat ng bagay na yon." Tahimik lamang si Stefanie noong una. Pinipigil ang luha sa kanyang mga mata. Alam niyang darating ang sandaling iyon, pero hindi siya lubos na handa. "Alam kong hindi ka talaga dito nakatira, Christoph. Ang takot ko lang ay baka pagbalik mo sa syudad, makalimutan mo ang lahat ng naranasan natin dito. Sanay ka sa marangyang buhay. At ako, simple lang," sagot niya. May halong kaba at lungkot. Hinawakan ni Christoph ang kanyang kamay at mariing tumingin sa kanya. "Hindi ko makakalimutan. Hindi ka makakalimutan. At kahit anong mangyari,
babalik ako. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa akin. Kinabukasan, maagang nadising ang buong baryo para magpaalam kay Christoph. Ang mga bata ay may hawak na maliliit na bulaklak na iniabot sa kanya, habang ang mga matatanda ay nagbigay ng mga simpleng salita ng pasasalamat sa lahat ng tulong na kanyang ibinahagi. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Stephanie, nakangiti kahit halatang mabigat ang kanyang damdamin. Bago siya umalis, yumakap siya kay Christoph at mahina niyang bumulong. Ingat ka, hihintayin kita. Pagbalik ni Christoph sa syudad, sinalubong siya ng matinding abala. Sunod-sunod ang mga meeting, nakaabang ang mga kontratang dapat lagdaan at naroroon ang mga taong tila sabik na makita siyang muling nakatutok sa negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi na siya tulad ng dati. Sa bawat oras na nakaupo siya sa opisina, naiisip niya ang baryo, ang mga simpleng ngiti ng mga tao at higit sa lahat, si Stephanie. Sa halip na puro tubo at negosyo ang laman ng kanyang isip, nagsimula siyang magplano kung paano makakabalik at makakatulong pa sa baryo. May mga pagkakataon na tinutukso siya ng kanyang mga kasamahan. Christoph, akala naming hindi ka nababalik. Ano bang nakita mo sa baryong iyon at halos hindi ka na namin maabot? Tanong ng isa sa kanyang business partner. Ngunit ang tanging sagot niya, nakita ko roon ang bagay na hindi ko nahanap dito. Ang tunay na halaga ng buhay. Hindi man ito agad na intindihan ng lahat, ramdam ni Christoph na mas malinaw na ang direksyon ng kanyang puso. Samantala, sa baryo, nanatiling abala si Stephanie sa kanyang araw-araw. Tuloy siya sa pagtulong sa pamilya, sa pagtatanim at sa pangangalaga ng komunidad. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya maiwasang isipin si Christoph. Minsan, sa tabing ilog kung saan sila madalas mag-usap, naroon siya at nakatingin sa dumadaloy na tubig, iniisip kung kailan muling darating ang binatang nagbigay sa kanya ng bagong kulay sa buhay. May mga gabi ring natatakot siya na baka hindi na bumalik si Christoph. Ngunit agad niyang binabalikan ang pangakong binitawan nito. Lumipas ang ilang linggo, at sa kabila ng bigat ng trabaho ni Christoph, naghanap siya ng pagkakataon para makausap si Stephanie. Gumamit siya ng iba't ibang paraan para makapagpadala ng mensahe. At nang minsang magkaroon ng signal ang baryo, agad niyang tinawagan ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang tinig ni Stephanie na puno ng tuwa at panalabik. Christoph, kamusta ka na? Akala ko nakalimutan mo na ako. Napangiti si Christoph at sagot niya, hindi kita kayang kalimutan. Lalo kang nasa isip ko sa bawat araw na lumilipas. Muli nilang naramdaman ang koneksyon sa kabila ng distansya. Sa bawat pag-uusap, mas lalo nilang napapatunayan sa isa't isa na hindi hadlang ang layo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, parehong may kaba silang nararamdaman. Alam nilang hindi madali ang kanilang sitwasyon. Isang bilyonaryo mula sa syudad at isang probinsyana mula sa baryo. Ngunit mas pinili nilang pakinggan ang tibok ng kanilang puso kaysa sa mga mata ng ibang tao. Pagkaraan ng ilang buwan, nagdesisyon si Christoph na muling bumalik. Hindi na niya alintana ang mga nakabinbing gawain sa negosyo dahil para sa kanya, mas mahalagang ipakita kay Stephanie na hindi siya isang pangako lamang. Dala niya ang ilang plano para sa baryo, ngunit higit sa lahat, dala niya ang kanyang puso na sabik muling makapiling ang dalagang nagbago ng kanyang pananaw sa buhay. At nang muli siyang lumapag sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na tila matagal na siyang inaabangan. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay nang makita niyang naroon si Stephanie. Nakatayo pa rin sa parehong lugar kung saan siya huling nagpaalam. Ngayon, mas maliwanag ang ngiti nito at mas malinaw ang kislap sa kanyang mga mata. Lumapit siya at walang pag-aalinlangang niyakap ito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, malinaw sa kanilang dalawa na kahit gaano kalayo ang pagitan, babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa. Sa gabing iyon, habang magkasamang nakaupo sa hilalim ng maliwanag na buwan, mas naging malinaw ang lahat. Hindi na lamang ito tungkol sa isang bakasyon o sa isang maling daan na tinahak.
Ito ay tungkol sa dalawang pusong nagtagpo sa kabila ng lahat ng pagkakaiba. At ngayon ay parehong handang lumaban para sa pagmamahalan nilang natagpuan. Muling pagbabalik ni Christoph sa baryo ay nagdulot ng malaking kasiyahan, hindi lamang kay Stefanie kundi maging sa buong komunidad. Mas lalo niyang tinatunayan na hindi siya panandalian lamang, dala niya ang kanyang oras, malasakit at mga plano upang makatulong sa ikaunlad ng lugar. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga magsasaka kung paano mas mapapabuti ang ani. Nag-alok din siya ng kaalaman kung paano mas mapapalaki ang kita sa tamang pagtitipid at pagbebenta ng kanilang produkto. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, mas naging lantad na rin ang kanilang relasyon ni Stefanie. Sa bawat hakbang na magkasama silang nakikita ng mga tao, hindi na mapagkakaila na may espesyal na namamagitan sa kanila. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang kabataan sa baryo na nagsimulang magchismis, sinasabing baka ginagamit lamang ni Stefanie ang yaman ni Christoph. May iba namang nagsabi na baka laruan lang ng isang mayamang lalaki ang simpleng dalaga at iiwan din ito kalaunan. Ang mga ganitong salita ay hindi madaling pakinggan. Isang gabi, nakaupo si Stefanie sa kanilang kubo habang kausap ang kanyang ina. Inay, natatakot ako. Hindi ko alam kung hanggang saan kakayanin ng puso ko ang lahat ng panghuhusga nila. Alam kong hindi ko ginagawa ang sinasabi nila, pero nasasaktan pa rin ako. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang balikat at mahinang sabi, "Anak, kung alam mong totoo ang nararamdaman mo, huwag mong hayaang sirain ng salita ng iba. Mas kilala mo ang sarili mo at si Christoph kaysa sa kanila." Samantala, si Christoph ay nakarinig din ng mga bulong mula sa kanyang mga kasamahan sa negosyo na nakarating na ang tsismis sa syudad. May nagsabi sa kanya na ang relasyon niya kay Stefanie ay makakasira sa kanyang imahe, lalo na't sanay ang mga tao na makitang kasama niya ay kapwa mayayaman at kilalang tao. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo niyang pinatibay ang loob niya. Kung ang imahe ko ang problema nila, hayaan na. Mas mahalaga sa akin ang katotohanan kaysa sa ilusyon ng iba, mariin niyang sagot sa isang meeting. Hindi rin nakatulong na dumating muli ang dating niyang kasintahan sa syudad. Nagbabalik at pilit na ipinapakita kay Christoph na siya ang mas bagay sa kanya. "Christoph, ikaw ay para sa mundo ng negosyo at karangyaan, hindi para sa mga simpleng bagay. Sa huli, magbabalik ka rin sa kung saan ka nababagay," sabi nito. Ngunit mariin siyang sumagot, ang pagiging bagay sa isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado. Natagpuan ko na kung saan ako masaya at hindi iyon sa piling mo. Maging si Stefanie ay nakaramdam ng pangamba nang malaman ang balitang ito. Minsang naglakad sila sa tabing ilog, hindi niya napigilang itanong, "Christoph, hindi ba mahirap para sa iyo na piliin ako? May mga babaeng mas bagay sa iyo, mas kilala at mas maiintindihan ang mundo mo." Napahinto si Christoph at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Stefanie, ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang nagpaparamdam sa akin ng bagay na hindi ko naramdaman kailanman. Hindi ko kailangan ng mas bagay, kailangan ko ng totoo at iyon ay ikaw." Sa mga salitang iyon, unti-unting nawala ang panamba ni Stefanie. Ngunit alam nilang hindi doon matatapos ang lahat. Marami pa ring tao ang susubok na sirain sila. Marami pang bulong nakakalat. Ngunit ang mahalaga ay mas pinili nilang lumaban. Pinakita nila sa kanilang gawa na hindi lamang ito basta relasyon. Kapag may proyekto sa baryo, magkasama silang kumikilos. Kapag may problema ang isang pamilya, sabay nilang nilalapitan. Sa bawat pagtutulungan, mas nakikita ng mga tao ang kanilang sinseridad. Habang tumatagal, mas lalong lumalim ang kanilang pag-ibig. Hindi na lamang ito simpleng paghanga o pagkakatuwa, kundi isang tunay na ugnayan na handang humarap sa mga mata ng lahat. Dumating ang punto na kahit may manghusga pa, marami na rin ang humanga. Nakita ng mga tao na hindi nagbago ang ugali ni Stefanie kahit nasa tabi niya ang isang bilyonaryo, at hindi rin nagbago si Christoph kahit siya ay nasa baryo na malayo sa marangyang syudad. Ngunit sa kabila ng lahat, dumating pa rin
ang sandaling sinubok ang kanilang relasyon. May isang pagkakataon na nahirapan ang negosyo ni Christoph dahil sa kakulangan ng kanyang oras sa syudad. Umabot pa ito sa balita at naging dahilan para sabihin ang kanyang pagmamahal kay Stephanie ang sumisira sa kanyang pangalan. Sa mga oras na iyon, hindi na iwasang mangamba si Stephanie. Christoph, baka tama sila. Baka ako ang hadlang sa lahat ng pinaghirapan mo. Ngunit mahigpit siyang niyakap ng binata at sagot, ikaw ang dahilan kung bakit ko pinipili ang tamang laban. Hindi ka hadlang, ikaw ang lakas ko. At sa kanilang pagtitibay, mas lalo nilang pinatunayan na ang kanilang relasyon ay hindi basta-basta. Ito ay isang ugnayang sinubok ng tsismis, pinabdudahan ng marami, pero mas pinatibay ng tiwala at pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang napagtanto na hindi mahalaga kung gaano kahirap ang mga pagsubok. Ang mahalaga ay ang paninindigang magkasama nilang harapin ang lahat. Sa gabing muling tahimik ang paligid ng baryo, habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng maliwanag na buwan, mas malinaw na sa kanila na ang pag-ibig na kanilang pinili ay hindi basta usapan ng yaman o estado. Ito ay usapan ng dalawang pusong nagtagpo sa kabila ng lahat ng pagkakaiba at piniling manatiling totoo sa isa't isa. Paglipas ng ilang buwan, muling bumalik si Christoph sa baryo, dala ang mas malinaw na mga plano. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nagbalik upang makasama si Stephanie, kundi upang ipakita rin sa buong komunidad na ang kanyang intensyon ay higit pa sa salita. Sa unang linggo ng kanyang pagdating, nag-organisa siya ng pagpupulong kasama ang mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag niya kung paano niya matutulungan ang baryo sa mas sistematikong paraan. Nagsimula siya sa pag-aalok ng puhunan para sa mga binhi at gamit sa bukid. At ipinakilala rin niya ang ilang teknolohiya para sa mas maayos na irigasyon. Hindi nagtagal, nagbigay din siya ng ideya kung paano mapapalago ang maliit na palengke sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na pwesto at mas ligtas na kalakaran. Nagulat ang mga tao sa kanyang ipinakita. Hindi lamang ito pangakong salita, kundi konkreto at nakikitang aksyon. Maging si Stephanie ay namangha sa determinasyon ni Christoph. Nakita niya kung paano ito nakikipag-usap sa bawat isa, pinapakinggan ang kanilang hinaing at sinisigurong naiintindihan niya ang kanilang pangangailangan. Hindi siya nagsasalita mula sa taas, kundi bilang kapantay nila. Doon lalo pang nahulog ang loob ni Stephanie dahil nakita niyang hindi lang siya ang minahal ni Christoph, kundi maging ang pamayanan na kanyang kinalakhan. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. Sa syudad, naramdaman agad ng mga kakumpetensya ni Christoph na bumabagal ang kanyang presensya sa negosyo. Ginamit nila ang pagkakataon para magpakalat ng issue at sirain ang kanyang pangalan. Dumating ang balita sa baryo na may ilang kumpanyang nalugi at ilang kasosyo na nag-atras ng suporta. Nang marinig ito ni Stephanie, hindi niya naiwasang mag-alala. Kinausap niya si Christoph isang gabi. Baka naman masyado kang nag-aaksaya ng panahon dito. Ang negosyo mo ang pinaghirapan mo mula pagkabata. Paano kung tuluyan itong mawala? Ngunit mariin ang sagot ni Christoph. Stephanie, matagal ko nang pinagkakitaan ang negosyo. Marami na akong naipundar, pero sa kabila ng lahat ng iyon, lagi kong naramdaman na may kulang. Ikaw at ang baryong ito ang tumuno sa kulang na iyon. Kung may mawawala man sa akin, hindi iyon pasing halaga ng nararamdaman kong kabuuan sa piling ninyo. Napaluha si Stephanie sa kanyang narinig. Para sa kanya, iyon ang pinakamalinaw na patunay na seryoso si Christoph sa kanilang pagmamahalan. Dumating din ang araw na nagsimula na ang mga proyekto sa baryo. Nagkaroon ng maliit na irigasyon na siyang tumulong sa mas mabilis na pagtatanim ng palay. Ang palengke ay nagkaroon ng mas maayos na espasyo at mga pwesto. At higit sa lahat, nabigyan ng trabaho ang ilang kabataan na dati walang ginagawa kundi ang maghintay ng pagkakataon. Ang mga magulang ay natuwa at ang buong baryo ay mas naging masigla.
Sa bawat hakbang ng proyekto, laging naroon si Christoph at si Stefanie, magkasama at nagtutulungan. Ngunit kahit pa malayo ang kanilang nararating, hindi pa rin tuluyang nawala ang mga panghuhusga. May ilang tao pa ring nagsasabing baka hindi tumagal si Christoph at darating ang panahon na babalik din ito sa kanyang mundo sa syudad. Ngunit sa bawat tsismis, mas lalo nilang pinatibay ang isa't isa. Pinakita nilang hindi nila kailangang patunayan ang lahat sa salita kundi sa gawa at sa katotohanan ng kanilang pagsasama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing ilog, muling nagsalita si Christoph. Stefanie, mas lalo akong naniniwala na hindi aksidente ang lahat ng ito. Naligaw ako noon, oo, pero kung hindi ako naligaw, hindi kita makikilala. At kung hindi kita nakilala, hindi ko mararanasan ang ganitong klasing pagmamahal. Napangiti si Stefanie at marahang tumugon. At kung hindi ka rin naligaw, hindi ko rin malalaman na may taong kagaya mo na handang yakapin ang mundong mayroon ako. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na lamang basta usapan ng dalawang tao, kundi naging simbolo rin ng pag-asa ng buong baryo. Ang simpleng buhay na dati ay puno ng pangamba ay unti-unting nagkaroon ng bagong direksyon. Hindi lahat ng problema ay agad na natapos, pero malinaw sa mga tao na may katuwang na sila sa kanilang laban. At sa bawat gabing magkasamang nakaupo sina Christoph at Stefanie sa ilalim ng mga bituin, ramdam nila na mas matatag ang kanilang ugnayan kaysa sa anumang hadlang. Hindi na sila basta magkaibang mundo na nagtagpo. Sila ngayon ay dalawang pusong nagkakaisa. Pinapatunayan sa lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, estado o pagkakaiba, kundi sa paninindigang manatiling totoo sa isa't isa sa kabila ng lahat. Mas tumibay pa ang relasyon nina Christoph at Stefanie habang lumilipas ang panahon. Sa bawat proyekto na natatapos sa baryo, mas nakikita ng mga tao ang kanilang pagkakaisa. Ngunit hindi lahat ay naniniwala agad. May ilan pa ring nanunumbat at may ilan ding kapitbahay na nagkukuwento na baka bigla na lang mawala si Christoph kapag napagod na ito sa hirap. Ang ganitong mga salita ay hindi na bago kay Stefanie. Bagamat nasasaktan siya, pinipili niyang magtiwala sa binata dahil nakikita niya ang mga gawa nitong patunay ng kanyang pagmamahal. Isang araw, dumating ang isang malaking balita. May mamumuhunang taga-syudad na nais bumili ng lupa sa baryo para gawing malaking resort. Maraming tao ang natuwa sa ideya dahil nangangahulugan iyon ng trabaho at kita. Ngunit may ilan din kasama si Stefanie na nag-aalala dahil baka masira ang kalikasan at mabura ang payak na pamumuhay nila. Nang makarating kay Christoph ang balitang ito, agad siyang nakaramdam ng kaba. Kilala niya ang kumpanyang iyon at alam niyang masisira ang baryo kung sakaling magtagumpay ang plano. Nagkaroon ng pagpupunong ang buong komunidad. May mga taga-baryo na pumapabor at may mga kontra. Isa sa mga pinakamatinding tagapagsalita laban sa proyekto ay si Stefanie. Oo, makakakita tayo ng trabaho, pero ano ang kapalit? Mawawala ang bukirin natin, ang ilog na pinagmumula ng buhay natin, at ang katahimikan ng lugar na ito. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan, panandaliang kaginhawaan lang ang dala at mas malalim na problema ang kapalit. Tahimik ang marami habang nagsasalita siya. Nakita ni Christoph ang tapang ng dalaga at lalong humanga sa kanya. Tumayo rin si Christoph upang magsalita. Alam ko ang kumpanyang ito. Nakita ko na ang ginawa nila sa ibang lugar. Totoo, may trabaho silang dala pero hindi pang matagalan. Kapag nakuha na nila ang lahat ng pakinabang, iiwan nilang wasak ang lupain. Ako mismo ang nakaranas kung paano gumalaw ang mga ganitong negosyo. Kung may mga trabaho mang makukuha, mawawala rin kapag tapos na sila. Pero ang mawawalang yaman ng baryo, ang kalikasan at ang komunidad, hindi na iyon maibabalik. Nagkaroon ng mainit na talakayan at sa huli, napagdesisyonan ng komunidad na tanggihan ang alok ng mamumuhunan. Hindi iyon madaling desisyon
dahil marami ang umaasang makakakita ng mas madaling hanapbuhay. Ngunit mas nanaig ang pagmamahal sa baryo at ang tiwala sa mga proyektong sinimulan ni na Christoph at Stephanie. Pagkatapos ng pulong, muling lumapit si Stephanie kay Christoph. Salamat at pinili mong ipagtanggol ang lugar na ito. Akala ko magdadalawang isip ka dahil mas sanay ka sa ganitong uri ng negosyo. Ngumiti si Christoph at sumagot, kung hindi ako naligaw noon at nakilala ka, baka pumabor pa ako sa kanila. Pero dahil sa'yo, natutunan kong hindi lahat ng kumikinang ay tama. Mas mahalaga ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ngunit hindi natapos ang lahat doon. Dahil sa pagtanggi ng baryo, naging laman sila ng balita sa syudad. Lumabas sa mga pahayagan na si Christoph ay tumalikod sa malaking oportunidad at mas pinili ang baryo kaysa sa interes ng negosyo. Marami ang humanga, ngunit marami rin ang bumatikos. May ilang nagsabi na nasisira ang reputasyon niya bilang negosyante dahil sa kanyang mga desisyon. Ngunit para kay Christoph wala nang mas mahalaga pa kundi ang paninindigang ipaglaban ang tama at ang taong mahal niya. Habang patuloy ang mga proyekto sa baryo, hindi pa rin tuluyang natigil ang mga panghuhusga. May mga pagkakataon na si Stephanie mismo ang pinupuntirya ng mga chismis. Ginamit lang niya si Christoph para umasenso, sabi ng ilan. Mabuti na lang at nahulog sa bitag niya ang bilyonaryo, dagdag pa ng iba. Sa mga oras na iyon, mas nararamdaman ni Stephanie ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon na siya'y pinanghihinaan ng loob, laging naroon si Christoph para ipaalala sa kanya na hindi sila nag-iisa. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa ilalim niyang buwan, hindi na iwasan ni Stephanie na ibulalas ang kanyang takot. Christoph, hanggang kailan natin kakayanin ito? Ang dami nilang sinasabi at kahit anong gawin ko, hindi sila tumitigil. Minsan naiisip ko, baka hindi ko kayang dalhin ang lahat ng ito. Minto si Christoph at hinawakan ang kanyang mga kamay. Stephanie, sa simula pa lang, alam ko na hindi magiging madali ang lahat. Pero pinili kong manatili dahil alam kong ikaw ang mahal ko. Kung may mga tao manghahadlang, haharapin natin sila. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat mag-isa dahil kasama mo ako. Napaiyak si Stephanie, ngunit sa luha niyang iyon ay naroroon ang pag-asa. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa at na may taong handang ipaglaban siya kahit gaano pa kahirap. At sa gabing iyon, miling pinatibay ng kanilang pag-uusap ang kanilang pagmamahalan. Hindi nila alam kung ano pa ang mga darating na pagsubok, pero malinaw sa kanila na ang kanilang ugnayan ay nakabatay hindi lamang sa saya, kundi sa pagtitiwala, sakritisyo at tapang na magkasamang harapin ang lahat. At habang nakaupo sila sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ang kislap ng mga bituin, ramdam nila ang katahimikan ng sandali. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, pareho nilang alam na mas marami pang hamon ang darating. Ang mahalaga ay handa silang magpatuloy sapagkat higit sa lahat, pinili nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan kahit laban sa mundo. Lumipas ang ilang buwan at mas naging matatag ang samahan ni na Christoph at Stephanie. Sa bawat proyekto at pagtutulungan nila sa baryo, mas lalo silang naging halimbawa ng 2 taong pinagbuklod hindi ng yaman o estado, kundi ng katapatan. Ngunit hindi rin nila naiwasan ang mga pagsubok na muling nagbabalik sa kanilang landas. Dumating ang panahon na lalong sumidhi ang pangungutya mula sa ilang taong naiinggit. Sa syudad, may mga pahayagan at social media posts na nagsasabing bumagsak ang ilang negosyo ni Christoph dahil lamang sa isang babae. Ang iba ay nagpakalat ng balitang iniwan na ng bilyonaryo ang kanyang mga negosyo para sa probinsyana. At para sa kanila ito ay kahangalan. Sa baryo naman, may ilang tao pa ring hindi makontento at nagsasabing magtatagal lang si Christoph hanggang sa magsawa ito. Para kay Stephanie, mahirap pakinggan ang ganitong mga salita. Kahit anong pagpupunyagi nilang ipakita ang totoo, may mga taong mas pinipiling maniwala sa chismis. Ngunit natutunan na rin niyang huwag hayaang lamunin siya ng panghuhusga. Mas pinili niyang tumingin sa mga gawa ni Christoph.
Sa bawat araw na kasama niya itong nagtatanim, tumutulong sa mga bata at nakikipag-usap sa mga magsasaka na para bang matagal na siyang kabilang sa komunidad. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan sa tabing ilog na paborito nilang tambayan, muling nagsalita si Stephanie. "Christoph, minsan iniisip ko, kung wala ka sanang kayamanan, mas madali siguro ang lahat. Walang mga taong manghuhusga, walang magdududa, at walang mag-iisip na ginagamit kita." Tahimik na nakinig si Christoph bago sumagot. "Stephanie, hindi ko kasalanan na ipinanganak akong mayaman, pero responsibilidad kong piliin kung paano ko gagamitin ang yaman ko. At pinili kong gamitin ito para sa iyo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi ko hahayaang ang tingin ng iba ang sumira sa kung anong meron tayo." Napaiyak si Stephanie sa kanyang narinig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lalim ng katapatan ni Christoph. Doon niya muling napatunayan na ang binata ay hindi basta salitang madali lang bigkasin, kundi taong marunong tumindig sa gitna ng unos. Ngunit dumating ang pagkakataon na sinubok ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Isang kumpanya mula sa syudad na dating kakumpetensya ni Christoph ang nagpadala ng kanilang mga tao sa baryo. Nagpakalat sila ng balitang mas makakabuti para sa lahat kung ibebenta na ang mga lupa at hayaan silang magtayo ng negosyo. Maraming tao ang nahikayat dahil dala nila ang pangakong trabaho at pera. Maraming nagsimulang magduda kay Christoph. Iniisip na baka hindi niya kayang ipagpatuloy ang lahat ng kanyang sinimulan. Sa gitna ng mga usapan at pagtatalo, tumayo si Christoph sa harap ng buong baryo. "Naiintindihan ko na madali tayong maakit ng pangakong pera at trabaho. Pero tingnan natin ang mas malalim. Kapag nawala ang lupa, kapag sinira nila ang kalikasan, hindi na nating mababalik iyon. Ang maiiwan, puro panghihinayang. Hindi ko kayo pipilitin, pero nais kong ipaalala na minsan ang mabilis na kaginhawaan ay nagdadala ng pangmatagalang problema. Ngunit hindi lahat ay agad naniwala. Maraming pamilya ang nag-alinlangan at may ilan pang nagsabing baka ginagamit lamang ni Christoph ang baryo para patunayan ang sarili niya. Doon naramdaman ni Stephanie ang bigat ng sitwasyon. Pinag-isipan niya kung tama pa bang ipaglaban nila o hayaan na lamang ang desisyon ng mga tao. Ngunit nang makita niya ang paninindigan ni Christoph, tumayo siya sa tabi nito at nagsalita rin. "Kung pera lang ang hanap natin, madaling makuha. Pero ang tahanan meron tayo, ang ilog, ang bukid at ang simpleng pamumuhay na meron tayo. Iyan ang kayamanang hindi mababayaran. Kung mawawala iyan, mawawala rin ang kinabukasan natin." Unti-unti, nagising ang mga tao sa kanilang narinig. Nakita nila ang tapang ni Stephanie at ang katapatan ni Christoph. Doon nagsimulang magbago ang kanilang pananaw. Mas marami ang nagpahayag ng suporta at mas kaunti na lamang ang sumang-ayon sa panukala ng kumpanya. Nang tuluyan ng umatras ang kumpanyang iyon, mas naging matibay ang paninindigan ng komunidad. Napatunayan nilang hindi lahat ay mabibili ng pera. Para kay Christoph, iyon ang pinakamalinaw na pagkakataon upang ipakita na ang kanilang pagmamahalan ni Stephanie ay hindi lamang tungkol sa kanilang dalawa, kundi tungkol sa paninindigan sa tama. Ngunit habang mas nagiging maliwanag ang kanilang pagmamahalan, mas lalong ramdam ni Christoph ang bigat ng mga taong iniwan niya sa syudad. May mga dating kaibigan at kasosyo na lumayo sa kanya. Iniwan siya sa gitna ng laban. Ang iba ay nagsabi pang naranasan niya ang karma dahil mas pinili niya ang pag-ibig kaysa sa yaman. Ngunit para kay Christoph, ang karma ay hindi parusa kundi paalala. Paalala na lahat ng bagay ay may kapalit at ang pinakamahalaga ay piliin kung saan ka tunay na magiging masaya. Sa huli, mas pinili ni Christoph at Stephanie ang patuloy na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng lahat ng hadlang. Ang kanilang kwento ay naging aral hindi lamang sa kanila kundi sa buong baryo at maging sa mga taong nakarinig nito, na sa huli,
Hindi pera, hindi tsismis, at hindi ang estado sa lipunan ang magtatakda ng tunay na halaga ng tao. Ang magtatakda lamang ay kung paano ka nagmamahal at paano mo pinaninindigan ang totoo. At sa muling pagsikat ng araw, habang magkasamang nakatayo sa gitna ng bukirin sina Christoph at Stephanie, ramdam nilang nagtagumpay sila, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa kanila. Sa bawat hampas ng hangin at sa bawat sinad ng araw, muling ipinapaalala sa kanila na minsan, ang maling daan ay siya palang magdadala sa iyo sa tamang tao at sa tunay na kahulugan ng pag-ibig.